Eto na mga kabatid, nako, tuloy na po mga kababayan ang impeachment trial. Pakinggan nyo po dito mga kababayan ang sasabihin ni Congresswoman Jerbel Luistro. Dahil ito po ang pinaka-legit sa lahat ng legit mga kabatid. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Eto na mga kabatid. The article of impeachment was remand to the House of Representatives. Under the rules, and even in ordinary courts, not just the impeachment court, yung service ng summons, that triggers acquisition of jurisdiction. And that is why I said earlier, we welcome this development. Bagaman naguguluhan po kami dun sa order kagabi, we are happy and thankful to the impeachment court because finally, the summons has been served already to the Vice President. And as I have stated, this only shows tuloy na tuloy ang impeachment trial. I wish to believe na yung hinihinging certification ng impeachment court is only a clarification or perhaps affirmation ng naging compliance ng Senate when we filed the impeachment complaint. Okay. But I wish to humbly invite the attention of the people to the ruling of then Presiding Officer Juan Ponce Enrile. Ito. That was during the time of the impeachment trial of Chief Justice Corona. Ang sabi po niya doon sa resolution, Anong sabi? when there is compliance in the two basic requirements, that is the signature by at least 1/3 of all members of the House, Okay. and there is the verification, Okay. the filing of the impeachment complaint already enjoys presumption of legality. Nako po. And that cannot be questioned anymore Okay. unless there is strong controverting evidence. Okay. Napakaliwanag po niyan. And I believe that this is still a very good law which should guide our impeachment court. No? Gusto ko lang pong balikan yung inyong question kanina. Anong status ng Ito. articles of impeachment? Considering that there are efforts to return. I humbly believe that the case is very much active and alive. Yon. Why? Ito. No Tingnan less nyo. than the order of the Senate last night stated Ano? that the case is not dismissed, Okay. not terminated. Ibig Okay. sabihin, buhay na buhay ang kaso, pending sa impeachment court, reason also kung bakit kami man po ay nagtataka kung bakit ibabalik ang articles of impeachment dito sa House of Representatives. Ibig sabihin mga kabatid, nautakan ni Bato. Hindi si Bato. Nautakan ni Cayetano mga kababayan si Bato de la Rosa. Kasi nga mga kababayan, ang motion po ni Bato kahapon mga kabatid ay i-dismiss ang ang tawag nito, ang impeachment ni Fiona. Pero mga kababayan, dahil na-convince siya ni Cayetano, hindi po na-dismiss mga kabatid. Sa halip, ibinalik po mga kababayan sa House of the Representatives. Pero gaya ng sabi ni Congresswoman Jerbel Luistro mga kabatid, wala pong sinabi si Escudero mga kababayan na dismiss na ang impeachment. 'Di ba? Walang ganon na nakasaad mga kababayan sa mga sinabi ni Escudero. Sa madaling sabi mga kababayan, nautakan po itong si Bato. Dahil tuloy na po mga kabatid ang nasabing impeachment. Nakapinding man yan ngayon mga kababayan,
At sabihin natin nakapending yan ngayon. Pero mga kababayan, hindi po na-dismiss. No? Sa halip, tuloy na tuloy yan mga kapatid. Tuloy! One last point from my end. Ma'am, since we know na co-equal body ang Senate at saka House of Representatives, the House of Representatives will initiate the impeachment. The Senate will be the trial court. Since na kine-question nila yung legality or the constitutionality of the impeachment complaint or article of impeachment, hindi ba ito isang insulto sa co-equal body? Insulto. Yun, isa rin po yun sa aming pinagtataka dahil normally po, ang magtatanong po niyan o magko-question niyan, yung mga abogado ng respondent. Kaya nga po kami po naniniwala. Technically, abogado naman ng respondent yung nagsalita. So si Bato, si Padilla, si Bongo, 'di ba? Mga abogado 'yan ni Sara eh. Oh, tama naman. 'Di ba? Wala namang mali doon, Congressman Joel, dahil yung mga nagsalita kahapon sa Senado, yung mga nagbibida-bida kahapon sa Senado, mga abogado 'yon, no? Mga abogado 'yon ni Fiona. 'Di ba? Alam naman natin 'yan mga kababayan, ano? Hindi na po lingid sa kaalaman ng taong bayan na kaya lang nandyan yung tatlong itlog na yan sa Senado mga kapatid para maging abogado ni Sara at ni Digong. Tuloy! Niwala na ito po ay hindi sakop sa trabaho ng impeachment court dahil yung pagko-question po ng mga legality ay dapat po ay sinasagot o tinutugon po ng korte at hindi po ng impeachment court. Can I add to that? Alam niyo mga kapatid, no? Dahil sa sinabing ito ni Congresswoman Luistro mga kababayan, talagang nabuhayan ako mga kapatid. Akala ko wala na. Kasi nga mga kababayan, 18 versus 5. Diba? Ganun yung naging labanan ng botohan kahapon. Pero dahil sa sinabing ito mga kapatid, Congresswoman Jerbil Luistro, mga kapatid, no, baka hindi lang maoy ang gagawin ni Robin Padilla sa susunod na hearing mga kababayan. Baka maglasing na si Robin Padilla mga kapatid. Ay nako, baka maghurumintado na. Ang dami-dami pa namang baril ng senador na yan mga kababayan. No? Baka mas lalo manggalaiti. No, itong si Padilla mga kapatid. Anyway guys, no, at least ngayon nabigyan tayo ng kalinawan, no, sa ating isipan. Kasi nga mga kapatid, maging ako, no, parang nalalabuan talaga ako eh kasi wala no, lima lang silang tumindig mga kababayan para sa impeachment, no, versus dito sa 18. Yung 18 na yan mga kapatid, tandaan nyo po talaga yung mga mukha na yan. Diba? Hindi po yan alagad ng taong bayan, no? Hindi po sila nandyan sa Senado para sa taong bayan. Nandyan po sila mga kababayan para proteksyonan ang mga magnanakaw sa gobyerno. Diba? Including na si Tulfo mga kababayan, akala ko, diba? Kasi may programa siya sa kanyang channel mga kapatid at tila baga tumutulong daw sa mga pobre. Pero mga kababayan, yung side ni Tulfo kagabi mga kapatid, nasa side po nila Bato de la Rosa. Sa madaling sabi mga kababayan, no, kinukubiran din po ni Tulfo mga kapatid ang mga magnanakaw sa gobyerno. So ngayon mga kababayan, naging malinaw sa atin na itong mga nagmamagaling na mga senator ngayon mga kapatid, di umano para sa mga pobre, para sa mga mahihirap, pabor pala mga kababayan sa nakawan sa gobyerno tulad lang ng ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating content, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.